So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, phone comparo tayo, and this time Xiaomi Redmi A5 versus the Vivo Y04. Ano kaya ang perfect na budget smartphone na pwede nyo ma-purchase ngayong mid-2025? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun mga J-Vlog, marami rin nag-request na i-comparison natin ang mga bagong budget smartphone today, which is the Xiaomi Redmi A5 and the Vivo Y04. So hindi naman po nagkakalayo ng price tag itong dalawang device na to. Di hamak lang na mas mahal lang ng konti ang Vivo Y04 ng few hundred of pesos dito sa Xiaomi Redmi A5. So again, ako interested kayo dito sa dalawang device na to, makuha nyo sila ng below SRP. Nandito po yung kanilang link sa ating shopping bag. Click nyo na lang yung shopping bag dito para may redirect kayo doon sa mismong store na pinagbilang ko ng Xiaomi Redmi A5 at ng Vivo Y04. So marami pa rin mga nagiging skeptical bumili online, naintindihan ko kayo. Pero again, lahat ng review unit natin galing online. Kasi syempre mas makakapagtipid tayo, ang laki po ng mga discounts na makukuha nyo. Pag bibili kayo dyan nga sa ating link, matik ma-redirect kayo kung saan ako bumili ng legit na tindahan. Pero meron pa rin yung mga discrepancy. Ako kasi once na na-receive ko yung item, binivideo ko siya upon unboxing para meron tayong proof kung sakali may discrepancy sa delivery. Ganoon lang gawin nyo. Pero again, wala pa naman tayong na-experience na any problem since 2020 nung umu-order ako online. So usapang SRP muna tayo dito sa dalawang device na to. SRP again SRP is the suggested retail price. Pero pag sa online nga, mas mura nyo sila makukuha. So ang Xiaomi Redmi A5 ay 3GB 64, 3599. Tapos 4GB 128 is 4099. Tapos ang Vivo Y04 is 4699 for the 4GB 64, and 4GB 128 is 5299. Pero again mga J-Vlog, nabili ko yung Vivo Y04 ko. Tinignan ko rin sila sa online ngayon. Yung 4GB 64 niya nasa 42 ata, 42 to 43. Tapos yung pwede nyo pa makuha ng 3 plus to 3.8 mga ganyan. Tapos yung 4GB 128 makuha niya siya ng 4 plus. Sobrang konti lang ng difference niya sa Xiaomi Redmi A5. Few hundred of pesos or almost 1,000 pesos naman din ang kanilang price difference. Konti or sobrang liit lang. Kaya maraming naguguluhan. Ano bang bibilin? Vivo Y04 ba ako? Or Xiaomi Redmi A5 na lang? So tutulungan ko kayo mag-decide dito sa ating video kung ano ba ang mas better, ano ba ang difference nila sa isa't isa. So yun mga ka-J-Vlog, next is ano ba, gusto ko i-share sa inyo yung mga difference nila sa isa't isa. Unahin muna natin sa display. Sa display, di hamak na mas maganda yung ma-offer ng Xiaomi Redmi A5. Mas malaki po yung screen niya, 6.88 inches, 6.74 inches. Napakakonti lang naman ng kanilang screen difference. Pero syempre, yung ibang consumers mas ipi-prefer ang merong malaking screen size na sobrang solid dito sa Xiaomi Redmi A5. Ang maganda pa sa Xiaomi Redmi A5, 120Hz screen refresh rate pang ma-offer niya compare sa Vivo Y04 na 90Hz screen refresh rate. So advantage ng screen, mas ano tayo dito or plus points tayo dito sa Xiaomi Redmi A5. Pero don't get me wrong, maganda rin naman ang screen ng Vivo Y04. Pareho lang naman sila ng resolution na ma-offer, HD plus 720p na very basic na yan, or at least minimum na rin talaga na resolution yan sa ganitong mga devices. Next, OS or operating system. So yes, Xiaomi Redmi A5 is Android 15 na. Pero when it comes sa OS niya, medyo hindi maganda yung yung manufacturer's UI niya. Parang basic super basic. I don't know kung anong tawag dyan. Hindi siya Hyper OS I don't know kung stock Android din siya. Pero dito sa Vivo Y04, naka Android 14 siya with FunTouch OS 14. So there's a possibility, meron din naman track record si Vivo na nag-update sa kanilang operating system, lalo na sa mga budget smartphone. So there's a possibility ma-update sa Android 15. And for me, mas i-prefer ko ang FunTouch OS na ma-offer ng Vivo Y04. Okay, mas user-friendly or mas marami kayong magagawa na features sa FunTouch OS na makikita nyo sa Vivo Y04 compare sa OS na makikita nyo sa Xiaomi Redmi A5 ngayon. So plus points sa operating system sa Vivo Y04. So all na sila. Next mga ka-J-Vlog sa chipset, pakita ko lang sa inyo yung chipset. Yung chipset hindi nagkakalayo ng performance. Parang magkaiba nga lang ng pangalan
ang Xiaomi Redmi A5 is Unisoc 7250, Vivo Y04 is Unisoc 7225. Tignan nyo yung octa-core, ang ano nila CPU or clock speed. Octa-core CPU with the clock speed, same sila na 1.8 GHz, same din na GPU na Mali G57. I don't know kung pangalan lang, kasi pag i-base yung clock speed at GPU, parehong-pareho lang. Hindi natin alam kung ano ba pinagkaiba nila when it comes sa performance, pero at least malalaman nyo na hindi sila nagkakalayo ng chipset. Parang pangalan lang kasi same clock speed and same GPU rin. When it comes sa ganyang aspect, all tayo dyan. Next mga ka-J-Vlog, sa RAM. So again, sa RAM, maganda na rin na at least minimum na ma-offer is 4GB. Dito kasi sa Xiaomi Redmi A5, I understand na nag-offer sila ng 3GB of RAM. Kasi for as low as 2,000 plus or below 3,000 pesos, makukuha nyo ang Xiaomi Redmi A5. Pero mas better ang 4GB na lang. Mas yan na rin ang prefer na rin ng mga consumers, at least 4GB of RAM, even sa 3,000 to 4,000 pesos sa price range is 2025. Maliit na nga 4GB of RAM syempre sa mga ibang consumers, kaya nagdadagdag sila ng budget to have a plenty of RAM. Pero syempre always manage your expectation sa bibili nyo smartphone. 3,000 to 4,000 pesos, di na rin siguro tayo lugi sa 4GB of RAM na mo-offer or 3GB of RAM. Pero again, dito sa atin phone comparison, Vivo Y04 is merong mas magandang RAM na mo-offer. Wala po siyang ino-offer na 3GB of RAM. So RAM option, dito tayo sa Vivo Y04. Next, camera. Camera specifications. Ito real talk Dito natin mapapatunayan na hindi po sa taas ng megapixel nagbe-base ang ganda ng camera. 32 megapixel sa Xiaomi Redmi A5 compare sa Vivo Y04 na 13 megapixel. Pero mas maganda po ang camera ng Vivo Y04 for me compare dito sa Xiaomi Redmi A5. To be honest, parang mas madilim yung pagtitake natin ng photo sa sa Xiaomi Redmi A5 yan ang makukuha nyo for standard camera sa ganitong presyo, of course. Pero yun nga, pag i-compare mo silang dalawa side by side, mas i-prefer ko ang camera ng Vivo Y04. So another plus points tayo dito sa Vivo Y04 sa camera. So 3 points versus 1 point. Next, speaker. So sa speaker, same naman na mono speaker or single speaker. Pero dito sa Vivo Y04, meron tayong feature na i-boost yung kanya speaker beyond 100% of volume. So yun, mas malakas siya, even single speaker, mas malakas yung mapoprovide niya speaker compare sa Xiaomi Redmi A5 na single speaker na up to 100% volume. So another plus points ulit tayo sa Vivo Y04 ito sa comparison na to. Next, battery, yan, mas lamang din ang Vivo Y04, 55 mAh battery capacity compare sa Xiaomi Redmi A5 na 5.2. Pareho lang sila ng 15 watts fast charging ratio. Siyempre, I'll go sa mas mataas sa battery, 300 mAh ang lamang ni Vivo Y04, napakalupit, sobrang solid for its price tag na ganon. Magkakaroon kayo dito ng napagandang battery performance sa Vivo Y04. Pero don't get me wrong, Xiaomi Redmi A5, maganda rin ang battery performance na nakapaglaro na rin tayo ng several games dito sa dalawang device na to. Matagal din naman sila marobat pareho. So specs wise, panalo pa rin ang Vivo Y04. So 5 points versus 1 point tayo dito sa Xiaomi Redmi A5. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating difference sila sa isa't isa. So sana nakatulong to sa inyong buying decision pag bibili kayo ng Xiaomi Redmi A5 and ng Vivo Y04. When it comes to design, pareho sila maganda for a budget smartphone. Elegant naman. Lalo yung Redmi, sobrang ganda nung color and even the Vivo Y04. Kaya pareho ko nagustuhan yung design ng dalawang device ito sa budget segment. So hopefully nakatulong ito mga sinabi ko sa inyo kung bibili kayo ng Vivo Y04 at ng Xiaomi Redmi A5. So clear winner when it comes sa ating phone comparison sa specifications, ang Vivo Y04. Mas lamang siya ng konti sa Xiaomi Redmi A5 specs wise. So kung interested kayo sa dalawang device na to, yung link po nila nandito sa gilid ng ating video or nasa shopping bag, i-click nyo na lang yan para hindi kayo mahirapan, or i-click nyo na lang po yung product link nila sa description box. Mga ka-J-Vlog, ang pinaka main question, Los, ano ba ang sulit bilhin? Mag-Vivo Y04 ba ako or the Xiaomi Redmi A5? Again, when it comes sa presyo, affordability, mas mura talaga di hamak ang Xiaomi Redmi A5 compare sa Vivo Y04. Kung makuha nyo to ng mura rin sa online ito Vivo Y04, I think ang pinakamura niya for the price na Gig64 nasa 4.2 or sabihin na natin 4K. Tapos i-compare mo yung pinakamura ng Xiaomi 3Gig64 siguro 3K. So 1,000. Kaya napakalaking bagay din itong phone comparison para sa inyo.
para alam nyo na ano ba, magdadagdag na lang ba ako ng 1,000 para mag Vivo Y04 na ako na mas merong magagandang specs, mas malaki yung battery niya, mas better ang camera, mas magandang operating system niya, mas malakas yung speakers niya, mas better yung RAM na mo-offer niya. So yun yung mga ano natin, buying preference natin sa Vivo Y04. Pero again, kung gusto nyo makatipid, meron din tayong side sa Xiaomi Redmi A5 na maganda, large display, okay rin ang chipset, malaki rin ang battery, hindi naman din maliit ang battery nito, 2 mAh, malaki rin yan. Maganda yung design or outstanding design din naman. So yun, clear winner sa ating phone comparison specs wise ang Vivo Y04. Pero affordability wise, di hamak na mas mura po ang Xiaomi Redmi A5. So again, kung ako pa pipiliin lang, ano bang bibilin mo? Mag-Vivo Y04 ka ba or the Xiaomi Redmi A5? For me, importante talaga sa akin ang RAM. I'll go for the Vivo Y04. Magkano na ako, magdadagdag na ako ng 1,000 piso. Sulit naman yung dadagdag ko 1,000 kasi mas malaki yung battery, mas maganda yung camera niya, mas okay yung operating system niya. So yun mga ka-J-Vlog, hopefully nakatulong ito sa inyong buying decision when it comes sa Xiaomi Redmi A5 and the Vivo Y04. Kung interested kayo sa dalawang device na to, yung product link nila nandito, i-click nyo na lang yung shopping bag natin. Click nyo na yan, add to cart nyo na dahil hanggang mura pa itong dalawang device na to, bilhin nyo na po sa online platforms. At yung links nila nasa description box, i-check nyo na lang.